Kausap po natin si Sir Wilson Fortaleza. Siya po ang Deputy Secretary General ng Partido Manggagawa. Good morning po, Sir Wilson. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Good morning at happy Labor Day sa inyong dalawa, Angel at Sander, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Happy Labor Day po sa ating lahat, mga uring manggagawa. Sir, ngayon po ba ay nasaan kayong protesta? Ako ngayon ay nandito sa may Moraita kasi nandun na sa dulo, nasa Mindiola na yung unahan. Pero karamihan ay nandito pa sa may panig ng Espanya at Moraita. So punong-puno po itong bahagi ng kalsada na ito dahil sa bihirang pagkakataon, nagsama-sama po ang lahat ng Mayo para dito sa selebrasyon ng Labor Day. At the same time, dala-dala yung mga kahilingan na hindi naman naaaksyonan ng ating gobyerno. Okay. Opo. Nababanggit niyo po yung mga karaingang hindi po naaksyonan. Ano-ano po ito? Ang una, yung sa sweldo, kasi matagal na itong kahilingan, di ba? Wala pang giyera, dati naman na itong demand. No? So yung 200 wage hike na matagal nang nakabinbin sa Kongreso, at lately may mga nakapetisyon sa Regional Wage Board, ay hindi ito inaksyonan ng gobyerno. Kasi ang stand ng gobyerno ngayon at ng business group ay wage restraint. Huwag daw itaas ang sweldo sa panahon ng krisis. Eh yun nga dapat ang pagkakataon para ihabol yung bumabagsak na kabuhayan ng manggagawa sa panahon ng krisis na ito. Diba? Tapos unfortunately, itong ating mga minimum wage earners at yung mga sweldoang manggagawa hanggang middle class nga ay umaaray dito sa krisis. Pero hindi tayo kasali sa listahan ng mga ayuda eh. Kasi targeted yung system ng ayuda natin. So sweldo ang isang paraan talaga para makahabol sa ibinagsak ng halaga ng sweldo yung dati nang tinatanggap ng mga manggagawa. So may wage erosion, kailangang i-recover yon at sa harap ng krisis, dapat itaas pa ang sweldo ng mga manggagawa. Kaya lang, nalulungkot kami, kaya nagsama-sama at nagprotesta dito sa harapan ng Malacanang. Kasi nga, ang attitude ng Marcos administration ngayon ay ghosting. Gino-ghost yung mga manggagawa. Ang ibig sabihin ng ghosting nariyan ka lang pero hindi ka nakikita. Ganun ang ibig sabihin ng hindi nararamdaman. Ni walang patawag, walang dialogue, walang pakikipag-usap, walang pangako, walang regalo ngayong Mayo 1 ang Administrasyong Marcos. Opo. Sir, kanina nabanggit mo 200 pesos yung inyong hiling. Pero sa tingin niyo po ba itong 200 pesos na aumento ay makakasabay po sa taas po ng mga bilihin ngayon? Hindi pa rin nga, Angel, kasi nga wage recovery pa lang ito. Ibig sabihin, dati na itong nasa kamay ng manggagawa, itong sweldo na ito. Kasi ang wage erosion, yung halaga ng minimum wage ngayon sa NCR, halimbawa, na 695, ang nawala na dito since April 7 ay 155 pesos, close to 156 pesos. Erosion pa lang yon. Yung dati mo nang hawak, nawala ng halaga. Hindi pa ito yung pantapat dito sa mabigat na epekto nitong krisis na ito, na kahit nga middle class ay bumabagsak ang kabuhayan dahil damay naman ang lahat dito sa krisis na ito. So, hindi mabigat na usapin dapat ito, hindi dapat pagdebatihan. Ang punto na lang ay ano ang kayang gawin dapat ng gobyerno para tugunan ito. Ang sabi ng National Wages and Productivity Commission, baka sa July pa sila mag-deliberate. Biruin mo yun, di ba? Yung ayuda ay paunti-unti, one time, small time, pero itong sweldo dadaan sa mga hearing. Parang ang bigat-bigat ng pasanin, parang ang hirap-hirap dumaan sa proseso ng pagtaas ng sweldo. Samantalang yung presyo, automatic. Kasi deregulated ang presyo ng langis, deregulated. Diba? Presyo ng mga bilihin, pag tumaas ang lahat, i-adjust lang nila ang presyo. Pag sweldo, ang dami, may hearing. Parang makakarating ka pa ng Supreme Court para lang itaas ang sweldo. Masyadong maproseso at masyadong kahirap sa mga manggagawa yung dinadaanan na mga proseso para lamang i-adjust ang sweldo natin. Opo. Nabanggit niyo po kanina yung targeted na pamimigay ng ayuda. Kayo po ba isang ayon sa pagbibigay po ng ayuda sa iilang sektor habang yung iba po ay wala? Sapat lang po ba yon o meron hong mas magandang solusyon sana? Tama naman ang konsepto ng ayuda dahil nga vulnerable ang ating mga kababayan na mahihirap, pinaka-vulnerable kapag panahon ng krisis. Yun nga lang dapat lawakan, dapat i-expand itong coverage na ito. Kasi nga, ang covered lang ay transportasyon, di ba? Ay hindi lang naman mga driver ang nahihirapan, hindi lang naman mga konduktor ang nahihirapan, hindi lang naman mga toda o rider ang nahihirapan.
ay yung minimum wage earners mismo ay nahihirapan din. Yung middle class nga ay nahihirapan din. So, walang masyadong lohika yung suportahan lang natin to yung iba, bahala na si Batman. Walang lohika yun eh. So, wala pa kaming makitang programang iniisip ang gobyerno para makover beyond the targeted system ng mga ayuda. Ngayon, kung hindi naman nila kayang i-cover, dapat saluhin na ito ng isang wage policy. No, i-cover na ng wage hike, i-cover na ng anumang mga programa. Lagpas dito sa binibigay na mga tawag namin one-time, small-time na ayuda. Ang sinasabi kasi Sir Wilson ng ating DOLE, kailangan daw may parang supervening event bago sila magdesisyon na magtaas ng sweldo. Parang hindi pa po ba maituturing na supervening event itong nangyayari po sa atin ngayon, especially now na nahaharap po tayo sa krisis? Ay lagpas na ito sa supervening event. External shock na ito. Nabulabog lang buong mundo sa ano pang supervening event ang hinahanap nila. Diba? Tapos yung July kasing sinasabi nila, kung bakit July nila pinapangako na i-deliberate, kasi yun yung 1-year ban. So sinusunod lang nila ng sinusunod yung proseso. Kasi ang rule ng NWPC ay dapat pag ang minimum wage ay tinataas lang within 1 year. Hindi nga pwedeng sundin yun kapag may supervening event. So napaka-maproseso. Yun ang nakakagalit, yun ang nakakasama ng loob na yung presyo ay walang proseso. Kung tataas, biglang tataas, pero pag sweldo, regulated. Pag presyo, deregulated. Yun ang problema. Maling-mali. Pareho lang namang may presyo yung produkto at may presyo din yung paggawa. Diba? Pareho lang itong binebenta sa merkado. Magkaiba lang ang namimili. Yung ibang produkto ay per liter or per kilo, diba? Ang manggagawa ay per day, diba? Per hour. Magkaiba lang sila ng presyo pero magkaiba ang proseso ng kanyang adjustment. Yun ang parang sinasabi natin na nandyan ka lang, nakikita ka, alam nilang mahalaga ka na sektor sa lipunan, ikaw ang bumili ka ng yaman, pero nandyan ka lang, di kita pansin. Ganun ang problema natin dito sa ating bansa sa pagtrato sa ating mga manggagawa. Opo, may tanong po dito from our listener po si Sir Daniel Bon. Actually, ganito rin sir yung point of view po ng Employers Confederation of the Philippines. Sabi niya, sa dami po ng mga naghihingalong negosyo ngayon, mas madaling magtanggal ng tao para makasurvive ang negosyo kaysa raw po magtaas ng sweldo. 100 taon na nilang rason yan lagi. Yung ganyang klase ng ano. Ang hindi nila pinapaliwanag bakit ang sweldo sa Pilipinas ay mababa. Ang sweldo sa Pilipinas ay mas mababa sa poverty threshold. Yan ang hindi nila pinapaliwanag. Wala namang ibang magbibigay ng sweldo sila. Di sundin dapat nila yung mga tao, di ba? Fair and just na wages. Mga kapitalista naman yun eh. Ngayon, kung magnenegosyo sila na hindi nila bibigyan ng magandang pamumuhay ang mga manggagawa, di wag na sana silang magnegosyo. Ganun na lang ang ibig sabihin noon. Rarason naman nila, di lalong nawala ng trabaho ang mga manggagawa. Yun, nandyan nga ang papel ng Estado. Kasi hindi talaga magkakasundo, madalas, hindi magkakasundo ang kapital sa kang manggagawa. So, ang pangatlong sektor na dapat umakto dyan, ang pangatlong player, ay dapat ang Estado, ang gobyerno. Ang tanong ngayon, nasaan ang gobyerno? Kaninong panig ang gobyerno? Kasi mayroong referee dapat, may umpire dapat doon sa hindi magkasundong mga posisyon sa pagitan ng business at sa pagitan ng mga manggagawa. Kasi sa point of view ng business, kung ano yung pinakamatipid na operasyon, doon sila. Kung kayang baratin ng manggagawa, babaratin nilang manggagawa. Kung kaya nilang gawing kontraktual lahat ng manggagawa, gagawin nilang kontraktual ang manggagawa. Hindi tama yun. Kasi hindi dapat ganun ang papel ng gobyerno, ng Estado. Isinusulong din niyo po ba sa Partido Manggagawa, Sir Wilson, ang pagkakaroon ng national wage? Kumbaga, iisa na lamang yung rate ng sweldo sa bawat rehiyon dito po sa ating bansa. Yes po, matagal ng proposal yan eh. No? Dahil ang maling-mali talaga yung sistema dito sa ating bansa na tumawid ka lang sa boundary, sa tulay o kaya poste lang, ay magkaiba na ang sweldo. Dapat nakabatay sa cost of living at hindi totoo na sa mga probinsya ay mas mababa ang cost of living. Sa totoo lang, mas mataas ang presyo ng mga bilihin sa probinsya, maliban siguro sa bahay, maliban sa renta sa bahay. The rest ay mataas. No? The rest ay mataas. So dapat pantay. So yung proposal po ay sinusuportahan namin yon na ihabol yung provincial rate sa NCR rate. Pantay-pantay dapat, no? Pantay-pantay dapat. Equal pay for equal work dapat ang prinsipyo yung pinapairal natin.
Hindi yung janitor dito sa Maynila ay ibang sweldo sa janitor sa probinsya. Dahil sabi nga ni Congressman Eli ng Kamanggagawa, magkaiba ba ang bigat ng semento sa probinsya at bigat ng semento dito sa Maynila? Na kapag binuhat ng manggagawa ay magkaiba ang kanilang sweldo. Ganon ganon ang lohika noon. So, pinaglalaban natin yan at nasa plenary na po yan ng House of Representatives. Hindi ipinasa ng Kongreso bago sila mag-recess nitong Semana Santa. Opo. Ka Wilson, siguro pang huli na lamang sa akin. Ngayon pong araw ng paggawa, meron po ba kayong inaasahan na announcement mula mismo kay Pangulong Marcos? Ay walang inaasahan ngayon kasi ghosting nga ang kanyang policy, no? Gino-ghost ang manggagawa at ang Labor Department naman wala namang ibang plano kundi mag-job fair. Paulit-ulit lang 'yan, no? Paulit-ulit lang 'yan. Walang ka-impact sa mga manggagawa. So naniningil kami dito, dapat makita nila yung dami ng nagpoprotesta ngayon. Dapat makita ng gobyerno hindi sapat yung kanyang ginagawa para sa uring manggagawa. Opo. Maraming salamat po Sir Wilson. Mag-iingat po kayo. Thank you po. Maraming salamat din, Angel. No? Maraming salamat, Opo. Angel at Kuya Sander. Ayan, opo. Sir Sander. Wilson. Yes, sorry, Sander. Oh, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Labor Day ulit. Opo, at wag pong kalimutang mag-hydrate po. Kayo po ay Opo, medyo opo. mainit sir ang panahon. Opo. Ingat po palagi. Thank you. Salamat. Nakausap po natin ang Deputy Secretary General po ng Partido Manggagawa na si Sir Wilson Fortaleza. Nandyan po sila ngayon sa lungsod ng Maynila para po sa kilos protesta.